Good day mga kabaro! Ang topic natin today is about main engine crankshaft deflection. Sa hindi pa nag-like and subscribe my YouTube channel, please like and subscribe my YouTube channel. At sa mga nag-aabang naman sa ating Facebook page, please share our videos para makarating sa ating mga kabaro. This is Chief Engineer Longno. This is my vlog. So, ang pag-uusapan natin ngayon is about main engine crankshaft deflection. So, bago yan, so mga nagpapa-shoutout, no? Shoutout ko muna si Fernan Calma Lazaro, Gil Villarosa, Chinido Jerome, Aishubal Christian Kong. So, keep safe mga kabaro kung saan man kayong sulok ng mundo. God bless sa inyong lahat. Sana'y pagbabayan kayo palagi ng ating mahal na Panginoon. So, pag-usapan natin ngayon ang main engine crankshaft deflection. So, ano ba ang main engine crankshaft deflection? Bakit ba tayo kumukuha nito? So, i-elaborate muna natin kung ano ang crankshaft. So, ang crankshaft ay binubuo ng crank journal, crank pin, and crank wheel. So, ang mga ito ay sinusuportahan ng ating main bearing. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itong 6 cylinder, itong main bearing ang sumusuporta sa crankshaft, no? Sa pamamagitan ng journal, no? So lahat ng force ng makina, so during combustion, yung piston niya transmit niya sa papunta dito sa crankshaft. So grabe ang load na tinatanggap nitong crankshaft, no? So pamamagitan ng main bearing, itong crankshaft na to ay naglalaro, no? So, lahat ng force ina-accept ng main bearing, no, ng ating makina. So, magkakandak tayo ngayon ng crankshaft deflection, no, para malaman natin yung misalignment ng ating main bearing. So, pag nagkaroon ng misalignment, so either baka yung main bearing natin ay malaki na yung wear, no? So, yun yung mga reason kaya kukuha tayo ng crankshaft deflection. So, ito lang yan yung rason. Maraming rason bakit kukuha tayo ng crankshaft deflection. Una-una, main engine, main bearing, misalignment, no? Pag misalign na yung main bearing na sa pamagitan ng deflection, ibig sabihin, baka malaki na yung wear o yung gasgas ng ating main bearing. Pangalawa, so baka dahil may misalignment yung malaki na yung misalignment ng ating crankshaft deflection, so baka yung mga stay bolts, tie bolts o yung foundation bolts natin merong mga lumuwag, no? So dapat check upin din natin yon. So pangatlo, yung yung shaft, propeller shaft, intermediate shaft bearing natin baka sira na rin, no? Apektado rin yung deflection ng crankshaft. So, apat, baka nag-grounding yung barko. Kaya nga, pag nag-grounding yung barko, ang advice kagad ng opisina ay i-deflection yung main engine. Baka may damage sa ating crankshaft. Kasi pag may deformity ang structural ng barko, nagkakaroon ng malaking deflection ang crankshaft. So, paano natin mariread ang tamang deflection? Paano natin ang reading nun? Paano natin i-evaluate yun, no? So, meron tayong tinatawag na computation ng ating vertical and horizontal misalignment. So, paano natin i-evaluate kabaro ang misalignment ng ating crankshaft? So, merong dalawang misalignment ng crankshaft. Either horizontal or vertical misalignment. So, meron tayong misalignment computation para ma-evaluate natin kung ito ba ay mataas na yung value ng misalignment ng ating crankshaft. So, paano? Pwede natin tingnan sa ating manual, sa manual ng makina. Doon nakalagay kung ilan ang dapat na alignment correction ng crankshaft, no? Hanggang doon lang yung limit niya. Kumbaga, halimbawa, 8 mm. So, doon natin titingnan sa manual, no? Sa manual, nandoon yung mga reference kung hanggang doon lang yung limit ng
misalignment ng ating crankshaft sa vertical at saka sa horizontal. Baba, yung limit niya ay 0.98, 0.87 mm sa kanya sa misalignment sa vertical. So dapat hanggang doon lang yung limit ng kanyang misalignment. Pagka above doon, so dapat sabihin niyo sa sabihin natin sa opisina kung anong gawin. So tapos magkakandak tayo ng investigation, no? So titingnan natin, susukatin natin yung wear ng main bearing, no? Pag may mga ganong na sobra na sa limit ang vertical or yung horizontal misalignment, mayroong computation doon paano mag-compute ng vertical at horizontal misalignment. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Tapos meron pang chord misalignment, no? Paano natin malaman kung misalign na yung ating crankshaft through misalignment curve na yun, no? So yun ay papakita ko sa inyo mamaya, yung misalignment curve at saka paano mag-compute ng horizontal and vertical misalignment ng crankshaft. So hindi lang basta-basta kukuha tayo ng deflection tapos wala na, kumuha na tayo ng deflection tapos wala na, report lang natin, no? Wala na, lagay na natin sa month end report natin. So dapat nagkakandak tayo ng evaluation after kuha ng crankshaft deflection kung yung misalignment ba ng vertical at saka horizontal ay nasa wala pa sa limit ng maker, no? Kung pag sa limit na ng maker, kandak tayo ng investigation, no? So yun lang kabaro, titingnan natin ngayon kung magkakandak tayo ng deflection ng ating main engine. So ngayong araw nagkakanta kami ng crankshaft deflection, no? Kukuha kami. So importante na sa pagkuha ng crankshaft deflection, malaman natin kung saan yung port at saka starboard ng makina natin. Port side at saka yung starboard side. So halimbawa ito, andito yung aming tail shaft. So andito yung forward part. Yan yung forward part. So dito na side yung port side, doon yung starboard sa kabila. So kasi importante yun para malaman natin yung mga posisyon. O yung mga posisyon na kukuhaan natin ay yung halimbawa ito, no? Bottom port, stop, starboard bottom. So importante na malaman natin yung quad. So yung position. So yung mga position is port bottom, port, top, starboard bottom. So dito tayo mag-umpisa sa port bottom. Diyan natin isi-set sa 0 yung ating dial gauge. Kasama ko ngayon si Cadet at saka si second engineer. So, Cadet, sige. Marunong na si Cadet ng deflection eh. Oh, Cadet, set mo yung ilagay mo. Saan ka lang dyan, ha? Ayan. So dapat ilagay natin yung dial gauge sa bottom port tapos iset natin sa 0. So ayun na si Cadet. Susunod ako. So iniikot ni second engineer yung position ng crankshaft papunta sa bottom port para mailagay ni Cadet yung dial gauge, no? Yan, so Cadet. So yan si Cadet. Yan yung ating dial gauge. Yan. So iniikot pa ni segundo para ma-position natin sa bottom port yung crankshaft. So sa sinabi ko na, doon na side yung port side doon. Yan. So yan, nilalagay na second. So yan na naka bottom port position na yung crankshaft natin, no? Yan. So nilalagay ni Cadet. Yan. Nakalagay na. So yan yung division niya, yung baon ng kuha natin is about 2, masyadong mataas. So i-adjust natin sa 1.5 yung baon ng dial gauge, no? So para may kuha tayo, may division, no? So Cadet, i-adjust mo sa 1.5, dito ka mag-adjust.
ikotin mo to para bumaon. Ito, ano mo to? Kasi gumalaw eh. Tama. Nasa 1.5 na pala. Ayan o. Yung maliit na yan yung reading. Ibig sabihin naka 1.5 siya. Yan o. Naka 1.5 mm yung baon niya. So, pag balik mo to, ano mo to sa 0. Sige kadet, iset mo sa 0. Yung dial gauge. Yan, naka-0 na siya. Yan, ayun. So, naka-0 na. Tapos may baon siya na 1.5, yung division niya 1.5, no? So, titingnan natin kung iikutin na natin. So, dapat yung pag-ikot ng crankshaft ay tuloy-tuloy, no? Walang tigil-tigil. So, yan. Second, sige, umpisahan mo. Forward, ha? Tapos yung ikot dapat, kung anong ikot ng makina. Kung forward yung makina, dapat naka-forward din yung ikot. So, dapat clockwise, no? Clockwise yung ikot ng ating crankshaft. Yan na, umiikot na yung crankshaft. No? Yan. Yan ang ating magiting na engine cadet. Dami na siyang expert na to. Yan na yung expert dito. Yan, re-readingin niya. So, titingnan natin kung positive o negative, no? Kung bumuka o yan. Yan yung reading. Pag naka-port side na siya, position sa port side. Yan, cadet, ilan? Negative 0.05. Negative 0.05. Negative 0.05. negative 0.05. 0.5. Oo. So, bumaon yung ating bumaon yung ating dial gauge. Ibig sabihin na kumipot yung ating crankshaft, negative, no? Pag bumuka siya, ibig sabihin positive, no? Yung reading is positive. Yan. So, nasa negative 0.05 yung reading. Sa port side second. Yan, no? So, sure naman natin yung papunta sa top pag naka-top na siya. Yan. Nasa number 4 tayo na cylinder. Yan. Yung position ng ating crankshaft ay almost top na, no? Napunta na siya sa top. Yan, no? Yan. Yan, nasa top na siya. Negative 0.02. Negative 0.02. Oo. 2 lang, 2. Ilagay mo 2. Negative 0.02. Hindi, 2 lang ilagay niya. Ano lang yung negative 2. Alam na yan, divide by 100 naman yan. Negative 0.02. Hindi, negative 2 lang ilagay mo. Negative 2. Negative 2. Negative 2. Negative 2 lang. Oo. Divide by 100 man yan eh. Divide by 100 yung pera na nito. Pera division, no? So, yan. So, kanina, so yung isang ikot kasi dito 1 mm, no? So, kung ano kuha mo kung 2, i-divide mo sa 100, 0.02, no? So, pwede nyo nilagay mo lang 2, divide by 100 na yun. Yan, no? Sa negative pa rin siya. Papunta na sa starboard yung ating crankshaft. Nakikita nyo na papunta na siya sa starboard. Yan.
Zero. Asa? Zero. Zero. Oo. So yung last na kukuhaan natin is yung bottom starboard. Yan. Ano yun eh? So, yan. So positive 0.05, positive 5, no? Positive 5, yan. 5. Positive 5 lang. So, naka-bottom port, no? Yan si Cadet. Cadet! Oh, yung ikot natin forward. Oh, dapat clockwise. Kung yung ikot na makina clockwise, yun din, no? Yan. So, Basa! Basahin mo! negative 5. Negative. 5. Negative 5 daw. Ayan na, may ikot, no? Punta na tayo sa top. Ayan. So, paano natin ma-determine kung misalign na yung crankshaft? So, sa mga reading na to, pwede natin i-plot sa curve, no? Curve reading. Yan, papunta na tayo sa top position. Yan. Katap na siya. Asa? Ha? 9? Negative 9? Negative 9. Oh, negative 9 yung reading, no? Yan. Papunta na sa position ng starboard. Picturean mo yung ano? Picturean mo yung ano ba? Yung dial gauge sikat. Ayan. So, dapat tuloy-tuloy yung ikot, no? Para hindi magbago yung deviation niya. No? Yan. As per manual recommendation din, dapat tuloy-tuloy yung ikot na main engine pag nag-crankshaft deflection ka. Yan. Basa! Ha? Ha? Negative 7 daw. Ano saan? Negative 7. So, yan, no? Ang last na kukuhaan ay bottom starboard. Yan.
nagkuha ng deflection, naka-float yung barko sa tubig, no? Huwag sa dry dock. Tapos kailangan walang alon or kailangan naka-steady yung barko, no? As much as possible yung barko sana dapat naka-even keel, no? Walang kuan ba? Ah? Negative 5? O negative 5 yung last reading. Yan. So, ganun yung kumukuha. Siya rin yung naglalagay. Yan. Yan. So, tikat. So, ito yung dial gauge. So, pag naka-zero yan, papunta dito papunta dito, yan. Clockwise, ibig sabihin bumaon yan siya. Umiipot yung crankshaft, negative yan. Pag dito naman papunta, counterclockwise, yan yung kuha niya, yung reading niya, pupunta dito o sa kabila. Ibig sabihin bumuka yung crankshaft. Ibig sabihin yan positive, no? Ayan. Ayan lang guys, no? Huwag na ang crankshaft deflection. Bye. So, ito na kabaro yung kuha natin, no? Itong B1, yan. Yan yung bottom port, yung C, yan yung port, yung T, top, yung E, yan yung starboard, yung B2, yan yung bottom starboard. So, ito na yung mga kuha natin. So, na-import ko na dyan, no? So, ito sa pinakababa, ano to, B. So, ito yung bottom, no? So, 1/2 of the B1 plus B2 is equals B, or yung bottom, no? So, yan. So, yung deflection natin dito sa vertical alignment, ayan. So, itong vertical alignment, yung formula niya is top. Itong top. Minusan mo ng bottom na B, 2.5. So, V ang resulta niya. Yan. Yan. So, medyo mataas itong sa uno. Oh. Pero, pasok pa naman siya sa vertical alignment na inano ng maker, no? So, titingnan natin sa manual mamaya kung ilan yung recommended realignment at saka yung permissible alignment, no? So, ayan. So, sa ibang cylinder, ang nakikita ko na assessment dito ay okay naman. Number 2, 3, 4, 5, no? So, yung horizontal deflection niya, so, almost okay siya, no? Sa horizontal, sa vertical lang medyo may problema tayo sa uno na silindro. So, for investigation. So, ang horizontal, H equals E, no? E minus C, no? So, ibig sabihin, yung starboard, minusan mo ng port side, yan yung horizontal alignment, no? So far, okay siya, no? Tapos, ito ang results ng deflection, no? So, ang G is the top plus bottom. Tapos, ang E plus C equals D, yun yung sa horizontal, no? Dapat, almost even ito eh. Almost even. Katulad nito sa number 2, yan, maganda yung alignment nito. 11.5 saka 12. So, the rest, itong konti yung diferensya. May diferensya man na dos, no? Pero dito sa uno, meron tayong problema. So, tapos makikita nyo dito sa alignment curve, yan, no, yung number 1, no? Yan. So, dapat itong black na to na linya, dapat nakapasok yan dito sa pula, no? So, dapat pag magtingin ka ng alignment curve, itong red at saka pula, black at saka pula, kailangan alos magkapantay lang yan, no? Hindi sila nagkakalayo. So, dito yan nagbabase yung alignment dito sa results of deflection, no? Yan. So, meron tayong problema sa uno, lumakbay siya sa pula, no? Tapos malayo, oh. So,
ito ay for investigation. For investigation ng itong pula na to, atong black na lumakbay siya dito sa ano. So, meron tayong konting misalignment diyan. So, yan yung dapat natin ititingnan. So, ang isa pang problema nito pagkuha kasi ng pagkuha ng deflection ay sob-sob yung barko, no. Sige diskarga ni Chipmate. So, isang factor din yon kasi yung lahat ng load ng bigat ay nandoon sa uno. So baka tumaas lang siya, no? Kasi hindi pa siya nagbalik dito sa zero sa bottom, no? Bottom starboard nagbalik siya diyan. Ito sana itong top mababa sana konti yan, pasok siya. Kung halimbawa nag -43 yan siya, palagay natin na -48 lang, no? Tapos ito ay nagbumalik sa zero. Bumalik sa zero itong bottom starboard. Halimbawa yan, bumalik siya sa zero. Yan, no, konti na lang, pasok pa sana siya, no? Kung mga -45 palitan natin ng -45. Yan. Yan. So kukunti, no? Kung mga nag-45 siya, pwede. Tapos bumalik sa zero yung starboard, no? Yun. Yan, nakita nyo, pumasok yung itim. Papasok siya ng papasok dyan, no? So, dapat ay doon pa siya dapat, dito pa siya dapat sa pula. I think, either papatong sa pula o lalagpas sa konti lang sa pula. Dyan yung alignment niya, no? So yan na kabaro, no? So, hindi bumalik to sa zero yung, bottom starboard. Kung bumalik sana, at saka ito, umiksi lang sa 45, pwede pa, no? So ibalik natin sa sa reading niya. No? Yan yung kwan niya. So meron tayong problema dito sa uno. So paimbestigahan ko to. So susukat ako ng main bearing clearance kung anong problema nito, bakit medyo may misalignment dito sa uno. Tapos mag-check ako ng pag i-check ulit ito, kunan ulit ng deflection kung nasa even keel na yung barko, no, or yung trim ay nasa sa aft. Pero itong vertical alignment niya, no, kung titingnan natin dito sa pasok pa naman yan siya. Pasok pa siya kasi dito sa manual, ayan, no. Kita nyo yan. Yan, dito tayo. So, yung realignment recommended, 62. 70 yung pangalawa, no? So, yung permissible is 94.94. Yan, 0.56 pa lang naman yan. No? Wala pa siya sa 1 mm. So, yan. 0.56 yan, i-divide mo sa 100, no? Pasok pa siya sa vertical alignment na as per manual, as per maker. Yan, no? Kasi sa mga bago ito 0.47. So yan, pasok pa siya sa ng manual ng maker, maker value ba sa deflection. Pero ang wino-worried ko lang dito kasi itong alignment curve, no, meron siyang dito, meron siyang misalignment dito sa alignment curve, ayan, oh. So dapat i-compare din natin yung deflection natin sa sa sea trial ng barko, no? So ito yung sea trial record, crankshaft deflection after shaft test, no? So tingnan nyo dito, yan, oh. Yan. So yung number 2, 3, 4, 5, 6 natin, titingnan nyo, almost identical yung kuha natin, no? Almost identical, no? Yan. So titingnan nyo dito sa sea trial, sa shaft trial nila, no? Yan. So dito bumalik yung bottom starboard niya sa 0. Sa atin hindi bumalik, -5. Pero dito sa port at saka starboard natin halos identical siya. Identical yung deflection natin. Tapos dito tayo nagka-diferensya sa top, no? Yung vertical alignment natin, yung may diferensya, -43 sa kanila nilang kuha, -56 sa atin. So maganda pa ang
line curve niya pag sa minus 43. Sa atin nasobrahan minus 56. So, ang minus 56, tiningnan ko dito sa kwan nila, sa trial, no, dito. Ito. So, minus 58. Yung kwan niya. Dito si trial din to. Pero yung kwan niya, free condition. Ibig sabihin yan, hindi pa nahigpitan yung mga stay bolts niyan. No? Yung mga stay bolts ng makina, hindi pa nahigpitan. Free condition siya eh. So, yan. So, isa pa na titingnan ko dyan, either main bearing or magpapahigpit ako ng stay bolts. No? Sa makina. Titingnan ko. So, nagkakaroon ako ng kailangan nag-deflection tayo. Hindi lang nakuha ng deflection, walang investigasyon na mangyayari. No? Dapat pag nagkuha ka ng deflection, ay imbestigahan mo rin kung tama ba yung nakuha mong deflection. Hindi nakuha lang ng kuha, report lang ng report, no? So, dapat may investigasyon ka na gagawin. So, katulad yan, crankshaft deflection after tightening stay bolts, so, yan bumaba sa 39, no? Tapos bumalik sa plus 1 yung kanya. So, susubukan ko testingan, i-try higpitan yung stay bolts ng makina. So, yan lang kabaro, no? So, I hope may nakuha kayong mga idea sa pagkuha natin pag kuha ng crankshaft deflection, no? Yan lang kabaro, no? Kung paano magkuha ng deflection. I hope may mga natutunan kayo sa video na to. Sa ating full video sa ating YouTube channel, please click the link below para mapanood nyo sa ating YouTube channel ang full video. Marami kayong matutunan doon, no? So, I hope kabaro, ang video na ito ay nakatulong sa inyo at nakadagdag sa inyong mga kaalaman sa mga pagwad. Sa mga datihan na, I hope na kung mayroon pa kayong i-suggest, i-comment nyo below para ma-educate ang bawat isa sa atin. Baka may mga na-miss ako ng mga points, no? So, kung may mali man, correct na lang ako, okay naman, i-comment nyo lang below. So, thank you guys! God bless sa ating lahat. This is Chief Engineer Longno and this is my vlog. Bye-bye!